And if they think that removing Tatay Digong from the campaign would weaken the PDP this coming election, no, they just created a fire, and it's becoming a wildfire now. And later Actually, merong on, post si ano may post si John Suwing, yung survey ng yung survey ng PDP candidates at saka ng candidates ni Bongbong Marcos. Eto, paano ko lang ha, ng very, very quick. There is a significant increase ng preference ng mga ito, ayan. So ito yung ito yung Team Suka. Bondoc, Lambino, Hinlo, Marcoleta, Rodriguez, Kibuloy, De La Rosa, Salvador, go. Okay? And if we're going to look at it, grabe yung may mga well, ang big winner dito si Jimmy Bondoc, no, meron siya 7% increase. Ayan. So nag-i-increase yung yung gains nung kandidato ni PRRD. Oh, itong alyansa lahat negative, bumaba lahat. At ang biggest loser si Amy Marcos -11. Hindi na pasok sa Magic 12 si Amy eh. Hindi na. So ibig sabihin, sinuka na ng mga tao ang pangalang Marcos. Yeah. Sandali lang, meron na bang mga bansa na nag-congratulate kay Bongbong for surrendering PRRD? Parang wala pa silang na-feature, no? Wala po. None that I know of. Meron na ba? Wala pa ako naririnig. Kasi especially kapag may nag-congratulate sa kanya, pag may nag-congratulate sa kanya, yung feature nila agad yan. Yung feature kagad nila yan, di ba? Parang wala. In fact, Sas, ito yung nakakaloka. Kasi merong mga malalaking content creator na mga political content creator sa US na yung parang noong una yung content niya was about, very good, na-aresto na si dapat dati pa nanagot yan, dapat ganyan-ganyan. Ganun yung comment niya nung una. Kinuyog siya ng mga Pilipino sa TikTok box. Kinuyog siya ng mga Pilipino. Tapos nagulat siya, sabi niya, kasi siya parang pag nagla-live lang daw siya, 100 lang yung mga nakikinig sa kanya. Pagkatapos, nung tinapik ngayon, nag 5,000 viewers siya box sa TikTok. Naloka siya. Tapos gumawa siya ng additional content. PRRD is a hero. I'm very surprised that Filipino people ganyan. So yun, that's the importance of that's the power in social media. You can really change the mind of these people na merong mga information na nakukuha lang sa mainstream and things like that. So yun, okay? So yun, Pinoy baiting siya. Well, nagbago siya Octavia di ba? Nung nakita niya na ang dami palang Pilipino na hinahil si PRRD as a hero, biglang PRRD, ICC should release PRRD. Nag-change talaga yung yung opinion niya altogether. Ayun. Okay, anyway, Noy, meron ka pang gustong i-share? Last na lang po, gusto ko po iset ng matapos ito na good vibes. Anyway, siguro malikot yung isip. But anyway, nagpapasalamat po ko doon sa isang interview ni Sas na nag-live po siya at napakinggan ko po yung isang contractor doon. Kasi po, to be honest with you, nung unang tumakbo po si President Duterte ay hindi po siya yung napupusuan ko. Kasi ang mindset po lang dito sa mga taga-NCR, lalo na yung mga dito lumaki sa lugar na ito, magulong Mindanao, alam mo yun, yung para pong masasama ang mga tao doon, yung mga ganong level. So that's why parang, sino ba itong Duterte na ito na tatakbo? Kasi po, hindi naman po ako maano sa politika. Ngayon lang po ako talagang nagsisimulang makinig at may understanding. Anyway, going back dun po sa live, meron pong isang contractor, kung hindi po ako nagkakamali, na nasa Australia po siya. At napakinggan ko po yung part na kung saan may marami pong nangyayari dito sa Maynila na nagre-red tape. So, nung siya po ay merong mga project doon sa lugar ng Davao, parang isusubo mo na lang, correct me if I'm wrong, Sasa, kung isusubo mo na lang yung iced tea, bibigyan mo na lang yung cake, pero ayaw tanggapin. So, parang nagtataka kasi ako na, gano'n ba kakurap ang Duterte para ilagay sa masamang kumbaga parang, for me, parang propaganda na lang po yung nangyayari. So that's why, ang ginawa ko po recently, this month, hinanap ko po lahat ng mga link ng mga vloggers, ng lahat. Tapos, yun na po yung lumalabas lahat ng mga feeds ko. Kasi yung nanay ko po nung una, actually siya po yung nakapunta sa bahay nila Duterte. Kasi meron po kaming relative sa Davao.
In fact, yung isa pong cousin-in-law ko po ay ano po siya, part po siya ng nasa ano ng city government, attorney po siya. At kabrad pa po niya si Tatay Diggs. So hindi ko po maintindihan yung passion nila nung nagsisimula pong ano yun, yung unang campaign po ni yung pagkakampanya po ni Tatay Diggs. Ngayon naiintindihan ko na po kung gaano ka-passionate ngayon. Para po akong na-born again sa ano po ni Duterte. Ngayon sinasabihan ko yung nanay ko kasi doon po ako nagsimulang manggigil nung napapanood ko na po yung mga live ng Quadcom. At sinasabi ko sa nanay ko na hindi ganyan yun. Talagang pamumulitika. Until yun na nga po, lumalabas na nga po yung mga bagay-bagay na sinasabi ko sa kanya noon na, ayan, kita mo na, just recently ngayon, sumambot po yung puso ng nanay ko, lalo na nung nakita niya si Tatay Diggs nung nasa Netherlands. So, maraming salamat po sa inyo, sa inyong dedikasyon sa pagpapashare po ng katotohanan. Kasi kung wala po kayo, maaaring, alam mo yun, Hindi naman po kami hindi naman po kami ang tawag dito. Kami po ay nagpo-process lang naman ng information. So, importante na lahat ng information na ikukonsume po natin, galing sa social media, galing sa mainstream media, you have to process it. Kasi lalong-lalo na kung galing yan sa mainstream media, malamang sa malamang, hindi natin alam kung malamang sa malamang meron niyang anggulo na gustong ipasubo sa mamamayan. Now, I think you need to do more watching, Noy. Kasi I have the impression that you're not really updated sa mga issues at sa mga nangyayari. So I do not want you to have any impression that we are here because we are just rallying for one man because we love him so much, ganyan. Of course, that's true. But at the same time, there is a bigger reason. There is a bigger there is a bigger connection between the people supporting PRRD and him, okay? And that is because we understood how PRRD loved the Philippines, love his country, and that is how we want to love our own country. Ayun. So, ayun. Anyway, I hope you watch more live, Noy, para updated ka sa mga ganap. Okay po. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong program. Okay. Salamat. Thank you very much. Hello, The Patriot. Hi. Good evening, Joy Good evening. and Moisture Sass. Mabilisan lang. Sige, go. Oo, yeah, please. Yung thoughts ko is, desperate people doing desperate moves. So, I think perfect example na yung when Tatay Digong presented himself in the Congress, in the Quadcom, wala silang nagawa. After that, tahimik. So, I think, apart from us doing our part for Tatay Digong, supporting him all the way, in the best way that we can, I think, I strongly believe na maitatawid to ni Tatay Digong. Like you mentioned earlier, this is just another Quadcom strategy of ICC. Alam mo yun? And then lately, grabe, hindi nagtutugma-tugma yung mga statements ni Remulla, ni Claire, ni Marcos. Everything is unfolding. And if they think that removing Tatay Digong from the campaign would weaken the PDP this coming election, no. They just created a fire. And it's becoming a wildfire now. And actually, merong post may post si John Suwing, yung survey ng PDP candidates at saka ng candidates ni Bongbong Marcos. Eto, paano ko lang ng very, very quick. There is a significant increase ng preference ng mga ito, ayan. So ito yung Team Suka, Bondoc, Lambino, Hinlo, Marcoleta, Rodriguez, Kibuloy, De La Rosa, Salvador, Go. Okay? And if we're going to look at it, grabe yung may mga ang big winner dito si Jimmy Bondoc, no, meron siya 7% increase. Ayan. So nag-i-increase yung yung gains nung kandidato ni PRRD. May period ba to? Kaya nga, di ba? Parang if people can challenge yung alyansa, itong alyansa lahat negative, bumaba lahat. At ang biggest loser, si Amy Marcos, -11. Grabe. I think Amy is the biggest fakery in the history of Philippine history. Hindi na pasok sa Magic 12 si Amy eh. Hindi na. So, ibig sabihin, sinuka na ng mga tao ang pangalang Marcos. Yes. That's it. Kasi number 1 si Bongo sa latest survey. Nung unahan niya na si Tulfo, ibig sabihin, Duterte pa rin. Correct. And I think it also yung baka yung
meron din yung effect dun sa ayuda-ayuda. The people hate the kind of ayuda that they are getting right now. Kasi si Senator Bongo, nagpapaayuda rin naman ng bonggang, di ba, stop siya nun nagpapaayuda rin ng bonggang-bongga yan But I think they see now the difference between the ayudahan of the Duterte administration at saka yung ayudahan ngayon. Hindi, kasi nung may malasakit center si Bongo. Ngayon, yung malasakit center, di naubos yung malasakit center budget ngayon. Hindi naman naubos yan Kasi may slated budget. Exactly. Bakit ngayon, nauubos? Yun ang kailangan ng tao. Pag na-hospital sila, pupunta sila ng malasakit. Exactly. That's what I'm saying nga. Kasi nga, ngayon, nare-realize ng mga tao na the way the Duterte administration did the ayudahan, which is done through the Malasakit Center, is very different on how they are doing the ayudahan now. Yung ayudahan, nung panahon ni PRRD, yung malasakit, kapag na-hospitalize ka, and things like that, streamlined, and pagka nakakakuha ka ng tulong, hindi ka busabos. That's exactly what I wanted to say. Yung mga Filipino na tumatanggap ng ayuda, parang it's all about ego. Alam mo yun, parang mahirap ka na nga, pinamumukha pa ng gobyerno na mahirap ka talaga. True. Yung tsaka pagmumukhain na parang, wow, hero sila, susulat ka. Meron ganun yung tingog daw. Di ba may yung tingog? Yung parang susulat ka muna sa tingog na, pagmumukhawa ka muna bago bigyan ng budget. Sa ayuda way ni Tatay Digong, you get the ayuda because it's your money. You work for it. You earn it. You do not even have to say thank you. You do not even have to You don't even have to queue or to wait for an approval or whoever na kung sino man councilor or local authority yan. You get it directly. Yeah. Ayan. Yun lang. I mean, I think we are all hoping for another Singapore, nasaning Philippines. We felt it. We're almost there. But wala yung kumbaga, PRRD he put a dent dun sa problem natin. Kumbaga hindi naman talaga na solve ni PRRD lahat ng problema natin, yung presidente siya. But with the way with the way he led the Philippines at that time, natadyakan niya talaga yung problema natin ng malala. 'Di ba? Nabayad yung mga problema natin ng malala. And because of what he did, we realized that we have potential. That kaya pala nating gawin 'yan. Kaya pala nating mag-build ng ganito. Kaya pala nating yung mga ganitong mga projects. Kaya pala nating magpaaral ng libre ng mga college, 'di ba? Those kind of things. Ayun. Yun lang, nakakasadlak talaga yung turn of event. And until now, wala pang public speech si First Lady on her whereabouts. All she's releasing is fake news. Yan yung mga bagay na you don't have to squeeze it. Hindi yung dapat pilitin yan. Yung mga ganyang klaseng storya. Kasi yan yung mga bagay na hindi maitatago Sabi ko nga, ganito yan. Kung kunwari totoo yan, kaso nga lang nahilot ni Lisa. Kung kunwari totoo yan, tas nahilot ni Lisa. Di tayong lahat yung magmumukhang tanga. Kasi parang, may papacompare pa kayo ng pictures, pagkatapos andyan lang rin naman pala siya. Unless there would be a strong proof that, she's really detained, no? Also, aside from that, kung sakaling totoo, mahirapan din kasi naman talaga silang hilutin yung nangyayari dyan. Mahirapan silang hilutin ng US government. So, it's a matter of time. You just have to be patient. And, hindi naman ganun ka-importante si Lisa Marcos. So, parang sa akin, hindi yun ang issue, hindi yun ang... It's very true, yeah. Hindi yun ang issue. Sa totoo lang, yung namatay sa private citizen, di ba? Yung namatay sa private citizen. So, parang, ako personally, ayoko siyang gawing parang priority sa kwentuhan kasi the dead person is not a political figure. Nagiging significant lang kasi nga baka ito ang source, ito ang reason kung kaya't nagkaroon ng kasi if sumambulat na yung katotohanan kasi sa totoo lang if it's true, hindi nila 'to matatago. I think naman hindi siya ginamit pagtakpan. It's really part of the plan. Kasi nga di ba pinakita ko na yung nagmadali yung ICC. After ma-impeach si Sara, kailan na-impeach si Sara? February 4. February 5. Sorry, birthday ko. February 5. After siyang ma-impeach, February 5. February 10, agad-agad nag-apply ng warrant ang ICC. So, planado yun. Tapos nag-send nga, di ba, ng communication, yung redacted, yung sinasabi ko, redacted. Ang sabi, kung mangyari yung nakalagay sa redacted. Naisip ko yan, yung redacted na yan. Di ba na hindi na raw mahuhuli si PRRD. So, anong isipin mo nakalagay sa redacted na pwedeng mangyari na hindi na mahuhuli si PRRD? It could be one of it. Iba na ang gobyerno or
matuluyan na sa PRD. Either way, it's morbid. Ano yun? Dahil alam mo nang matitegi yung matanda, kailangan hulihin na natin para meron tayong trophy. Nahuli namin pero wala namin magagawa dyan. Hindi namin alam na. Kaya nga, yung mga friends natin sa Deep Dark W, baka naman Dark Vader. Baka naman masungkit mo yung redacted na yan sa online Emerald files ng Emerald. Alam mo naman, kasi yun yung susi Ano yung nakalagay sa redacted? Bakit ka nagmamadali? At bakit nangangamba yung ICC prosecutor na pag nangyari yun, hindi na natin ma-aresto? Pwede pa yun? Bakit hindi nyo na ma-aresto? Di ba? Ongoing naman yan. So, ibig sabihin, meron silang window of opportunity. So, it's either baka may nagsabi na, nako, baka ito na lang itagal ni kapatid and pangtegi na, wala na kayong trophy. So, hindi na lang nila. Para kung kumategi man doon, sasagutin nila doon sa Assembly of States na nagbibigay sa kanilang budget, nahuli namin Yun nga lang, hindi na namin problema yan, nawala na Pag nategi yan. And that's just so cruel, no? This is just so cruel. It's all about the money. Di ba? Yung pinasok sa'yo, inano sila na, bakit kami bibigyan ng mataas sa budget? Wala na kayong trial. So, ngayon may trial. And isa possibility is, naka-anchor na si BBM pa rin ng presidente. So, ano ba yan? Nagmamadali sila dahil baka may namumuong intertropical convergence zones within the Philippine area of responsibility. Di ba? Nakaka-curious yung redacted. Nakaka-dry ng skin. Exactly. Kaya alam mo na merong mangyayari. Kasi ano yung mangyayari na hindi mo na ma-aresto kung mangyari yun? Ba't ka nagmamadali? Kailangan talaga agad-agad. May lakad. O, di ba may impeach si Sara? O, kung may impeach si Sara, ba't ka nangangamba? O, di pero ka pa hanggang 2028 para ayusin yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, baka may mangyayari soon. Na kinakabahan ng ICC na pag nangyari yon, hindi na ma-aresto si PR. Bulilyaso ang Bujay. Ayan. Exactly. Last na lang. Advice ko sa mga nagrarally, just be safe, do it peacefully. I'm sure hindi may iwasan yan. There will be a chance na magpo-provoke ang administration ng chaos. It can lead to disaster. Actually, ako, pag sa mga Metro Manila, mga provoke ng disaster, I think maganda puro muna motorcade. Na iaano yung mga sasakyan na dadaan ka na, please blow your horn. Ano muna, noise barrage muna tayo. Noise barrage. Diba? Noise barrage hanggang mabini ang Manila. Puro noise barrage. Do the maximum, yeah. Magfo-focus din ako sa pag-apply ng Schengen. Sabi ko sa mga ka-work ko, I might go to Netherlands and visit. At least, di ba? Make it a holiday and then pay respect. Pay a visit to The Hague. Go, why not? If you can, go. Ayan. Yun lang. So, ayun. Mga kababayan natin sa Europe, naku, planuhin nyo na. Ayun. Okay. Anyway, ayan. Hello, Z. Hello, ate. This is my thought lang about Amy Marcos. Girl, Merese. Hindi ka naman nanalo. Ano ba yung sinasabi nila na viral video ni Senator Amy? Ay, hindi siya viral video. Parang I think that's a post from her Facebook page na she said na she cannot attend the Tacloban or Leyte na sortie ng Alyansa. It's because she cannot phantom or she cannot accept what happened to PRRD, which is, oh my God, kaplastikan mo na naman, girl. Puta ka. So, and I think yes, there is already like a traction talaga with the campaign period because the Alyansa actually had a conference and talked about the rest of PRRD, which is, why would you talk about your I mean, why would you talk sa other fences campaign, diba? Na you're busy to win the game and yet you are talking about others' campaign. So I think the Alyansa is really hurt, or their chances of winning is really being hurt with what happened to PRRD. And yes, for other people, don't you worry na sa bahay nila Digong, my father actually also, kahit magsi-60 na yung father ko, he actually went there to para magbantay every rest day niya, every tagagabi,
because people already expecting that PNP will be there sa bahay nila sa Doña Luisa, and they will make sure na hindi nila maransak yung bahay ni Digong, and people will really rally behind the Dutertes. This is not only about the Duterte family, but this is about the future. Hindi na ako magkakaanak, no? So sa inyo na yan para sa mga anak nyo na lang, kayo na lang yan. And yeah, so let's just keep on doing what is right, and let's just make sure na yung mga peace rallies na puntahan natin is really we will not parang be covered by our emotion, and we will do something na the Bangag administration will do something to hurt us as a normal citizen. And to add lang no yung umakyat kanina about the Hulo incident or about the Hulo na prayer rally, it really amazes me na people from Hulo actually went out, because in this season na election, yung BARM or yung part talaga ng Mindanao is really red talaga yan, dangerous talaga yan siya. But people went out, and I think some of the families there set aside their differences in politics and allowed the people to rally behind the PRRD. Kasi right now, Ate Joey, in Hulo, there are actually people who is being killed or died because of other families na supporter siya, but they have set aside that issue temporarily. Mm-hmm. Sabi nila yung video daw, yung video daw is yung nandidiri daw may nandidiri daw si Aimee sa nagpapapicture. Ay, kasi hindi ko na kasi siya gina-follow. Hindi ko rin nakita. Kasi sa bagay, ang dami ko rin kasing, hindi rin ako makaka-catch up halos ang dami na nga content na hindi ko nakikita Si Dare to Ask nga, kailangan ko pang puntahin yung kailangan ko pang puntahan yung page niya para makita yung post niya. Ayun. Parang si Aimee Marcos is the least of my concern in my day. So, bahala ka dyan, Aimee. Bahala ka, tumambling-tumbling ka dyan, pero unahin mo muna si Governor Matthew, kasi yung bibig niya para may utak. Oo. Ang dami ring ang bongga rin ng mass movement sa Korea, ha. At ang sinasabi nila sa Korea, very tolerant ang South Korean government and policemen doon sa kanilang rally doon. Oo. Mm-mm. Parang sila, parang may guide sila. So we can actually see na it really, if you are an ordinary Filipino, go out and be part of the history of the Philippines. And if you wanted to be part of the history in the Philippines, choose wisely which side you would be written on. Mm-hmm. Yun lang. And thank you again, Ate Joey. Hopefully, makabalik ka dito at magkita na tayo. Oo nga Actually, dapat pupunta ako ngayon araw ng Davao. Dapat nandyan ako ngayon Ayun. Kaso nga lang, daming ganap dito sa Metro Manila. Correct. Diyan ka muna kasi kailangan nila ang brigante mo. Oo. Ang bato. Ayan. Okay, thank you, Z. Thank you, Ate. Thank you very much. Ace Kegegan, hindi kita maakyat kasi devices not connected ka. Dito na tayo kay Sub-Saharanist. Hello, Yui. Good morning. Good morning pala. So, yun lang. About sa nangyayari dito sa Mindanao, napapansin ko kasi na parang pang ilang beses itong inu-insulto ang taga Mindanao Hindi ko naman nilalat ang Luzon, pero the leaders that is coming from Luzon usually insults Mindanaoans. So, if we go back to the history of the Philippines, lahat ng mga pang ilang beses na itong pinagkalulo ang mga Mindanao sa mga dayuhan. 1904 dito sa yung Budaho Massacre, 1,000 Moros ang pinatay ng mga Amerikano conspired by Filipino leaders na nandyan sa Luzon. Tapos susunod, marami pa nangyari kasunod nun. Hanggang ngayon, isa namang Mindanaoan leader ang pinagkalulo ng mga taga Luzon sa isang dayuhan. Pagkatapos naman ito, sabihan naman kami Sub-Saharan. Ano ba kami? Ano bang role ng Mindanao sa inyo? Ano ba kami sa inyo? Parte pa kami ng Pilipinas. Nahal kayo ng mga Mindanao, yung leader namin. Nagpapasalamat kami na kinonsider yung isang Rodrigo Duterte maging Pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya, pinakita niya sa inyo
diyan sa Luzon kung gaano pamuno ang isang Mindanaon. Gaano kami kadisiplinado, hindi kami sa usual ang isip ng mga iba diyan na kami ay below yung sabsaran. Tapos ito lang igaganti ni sorry lang, naiinis lang talaga ako kasi sa dami ng contribution ng Mindanao, pati ang minahan namin dito, sinisira nyo ang bundok namin dito, mga ilog namin dito nagiging putik dahil sa mga oligarkong taga Manila. Tapos, yung mga oligarko dyan, nagpapakasarap sa kayamanan dito sa Mindanao. Tapos ganitong gagawin. So, ito lang, naglalabas lang ako ng loob kasi ilang dekada na ba? Ilang dekada pa ba ang matatamasa namin na yung may importansya kami sa inyo? Naramdaman namin nung pinanalo nyo si Rodrigo Duterte dyan. Pero ngayon, balik na naman tayo sa ganitong thinking. Tapos yung iba, yung mga kakamping, hindi ko naman sa mga kakampi, pero ang bastos nyo talaga, napakabastos nyo magsalita sa taga Mindanao. Sana naman isipin nyo naman yung mga words nyo kasi yung si Rodrigo Duterte, hindi naman siya perfect, pero ganun talaga ang mamuno ang mga taga Mindanao. Stricto kami sa batas. We observe the laws of our land. Kaya ganun kami kistrikto. Kapag sumuway ka doon, may paglalagyan ka. Ganun talaga kultura namin dito. Tapos kung ayaw nyo yun, then let's pray na hindi kami humiwalay sa Pilipinas. Yun lamang po. Salamat, Joey. Thank you very much, Sub-Saharanist. Yes, huwag kayong mag-alala, tawag dito, marami na rin naman ng nagigising. In fact, actually, may isang live nga ako, sabi nung Bicolana, sabi niya, yung nag-apologize siya for treating the Visayas, the Bisaya speaking population doon sa mga, kasi di ba for the longest time parang nagiging ginagawang katatawanan ng mga taga Luzon yung Bisaya accent, yung mga ganyan-ganyan, yung mga ganun-ganung bagay ba. And it adds up to the superiority complex ng Manila. And so ito nang yung Imperial Manila mindset talagang na fortify because of that. There's really a lot of deconstructing that has to be done dun sa consciousness ng mga Tagalog. And kaya nga ako sabi ko, dapat talaga ma-communicate ng maayos yung sentimiento ng mga Mindanaoans. Yung especially now, kung gaano kagalit yung mga taga Mindanao sa mga nangyayari, ganyan-ganyan. Kasi nga meron ng tendency yung mga Tagalog speaking population to dismiss something if they don't understand it. It's not it's not a nice thing to have. It's not a nice trait. Hindi yun magandang trait. Ang pangit talaga. Kasi dapat may effort talaga to really, learn the language, learn the culture, yung mga ganung bang hechos garbanzos. Ayan. So anyway, ayan. Okay, ang last natin na guest ngayong gabi ay si Ace Kekedan. Hello, Ace. Thank you, Ate Jovi. Yung viral video na sinasabi, ito. Tama? Yes, yan po. Ayun, Diyos me. Ako tingin ko naman, hindi naman yun diri per se. Tingin ko more of gulat na kasi parang kumapit dun sa kamay ganun. Kaso nga lang, dapat hindi ganun yung reaction niya. Dapat, talaga siya dyan, mababash talaga siya dyan. Dapat hindi ganun yung reaction niya. Pero for me tingin ko, it's really not dire, it's really more of gulat. Ayun. Okay, so yun ba yung sinasabi niya na Yun ba yung sinasabi niya? Yes po, yan po yun. Ayan. Okay, go Ace. Alam ko maraming kang sasabihin tungkol kay Senator Amy. Click lang para hindi rin masayang oras ng iba. Good morning sa lahat. I just want to share my quick thoughts and comment doon kay Amy. Kung nakikinig siya, sana dito. Gusto ko lang sabihin na hindi na kami naniniwala. So regardless if you're matalino or whatnot, hindi na kami naniniwala sa iyo kasi kung sincere ka talaga, you'll take action on this knowing na tinulungan kayo ni PRRD sa pagpapalibing ng ama mo. Tapos ganito lang yung gagawin niyo sa kanya. Kung ikaw nakiusap ka na kay PRRD, na ilibing yung ama mo sa libingan ng mga bayani, dapat tulungan mo ngayon, hindi yung puro satsat. Puro kasi satsat, wala namang gawa. Yun, di ba? One last, Ate Joey. Nananawagan naman ako sa mga taga North Caloocan tsaka South Caloocan. Kasi taga South. Baka naman pwede tayo mag-organize. O kaya buong Kamanaban na sana maggawa tayo ng walk. I hope Cavite will show up also.
no? Opo, pwede rin Cavite, buong Cavite kasi malaki ang Cavite eh. Sana may mag-organize. Kahit motorcade lang, noise barrage, every weekend, or yung hindi busy ng weekend, which is Sunday. Tapos, ano lang tayo, kahit isang linya lang tayo sa mga daan, isang linyada lang tayo, para naman yung mga hindi makasama. Pwede may space pa rin sila sa daan. Kasi kapag sa, maiba ka, Joey, kasi kapag sa Cavite, dun dumaan sa, ano ba, sa Aguinaldo Highway, di ba, 2 lanes lang yun eh. So, madalas, magta-traffic. So, pag nag-organize tayo, doon na kahit sa isang lane lang, pwede na yun. Yung sa Kamanaba, magtulong-tulong tayo. Pwede naman tayong mag-organize eh. Yung mga taga North Caloocan, South Caloocan, tapos salubong tayo sa gitna, SM North, or ano, maganda kayo eh. Ang ganda nga sanang video yan eh, from south to north, tapos magsasalubong kasi magkahiwalay tayo, di ba? Layo natin eh. Yun, okay, buong Kamanaba na. Di ba? Mga taga, ano dyan, Navotas, Malabon, Valenzuela. Gawa naman tayo ng noise barrage. Hindi man tayo makakaistorbo, lalo na pag-organize tayo, isang linyada lang gagawin natin. Yun lang, very, very quick lang. Thank you very much. Pinagdadasal po namin na itong movement na to ay tumagal hanggang sa makalabas or mabawi natin si PRRD. And I think dapat masustain, dapat masustain. Dapat it should be constantly done. Exactly. Kung meron kayong mga park, sa inyong mga barangay, sa inyong mga munisipyo, ganyan-ganyan, you may also want to conduct like a picnic together. Pagkatapos may hawak kayo na magkita-kita kayo magkakapit-bahay doon, mag-ano-ano kayo. Merong isang magandang example sa Lanao. Isang barangay 'yon. Barangay lang sila. Inorganize nung mga magkakabarangay yung isang rally and sobrang daming nag-respond. Sila doon, isang barangay lang sila. It's not even a town. A munisipyo, no? Magkakapit-bahay lang. And they were able to get a lot of people to join the prayer rally. You might want to do that in your community. Lalo na yung mga na magkakalapit ang bahay, yung mga ganyan, punta kayo sa basketball court, 'di ba? And then you conduct your prayer rally there, your show your support sa mga ganung klaseng spaces. Ayan. Yes, Ace. Quick sharing lang din. Ate Jor, kasi nagtatrabaho ko sa isang ITO company, no? And naobserbahan ko na yung mga kasama ko sa trabaho usually na aligned sa politics or aligned sa pinaglalaban natin. Usually kasi masyado kasing busy talaga yung mga nasa NCR. Nandito kasi yung di ba, yung mga nasa probinsya, pupunta dito sa NCR para magtrabaho. Tapos busy na sila. Wala na, di ba? Usually ganun kasi dito sa NCR. Nandito kasi yung heart ng negosyo, ng trabaho. Nung pumunta nga ako sa Liwasan nung isang araw, after shift nun pumunta ako kaso wala akong nakaparadahan kaya hindi na ako pero nakikita ko yung mga tao nakapila pa uwi. So parang wala silang pakialam. Nakakalungkot lang kasi masyado ba kayong busy? Andiyan na kayo eh. Hindi pa ba kayo sumama? Yung mga ganun. Hindi naman natin sila pinipili pero nakakalungkot lang din isipin na may mga Pilipino talaga nandiyan na ayaw mga ingam dyan. Sila babae na sila ng tax. Yun lang. Thank you very much. Okay, yun na po. Thank you. Maraming salamat, Ace. Ayan, Cavite, Batangas, Laguna, wala pa po. Bataan, meron kagabi. Meron kagabi yung Bataan. Ayan. Tapos, ayan, yung Cavite, mabigat kasi mga Rimulya nandyan eh. Yung mga Rimulya nandyan. So, tingnan natin. Ayan. Ano pa bang mga ganap dito? Ayan. O sige na na tayo, mag-closing remarks na tayo before Okay. Ang masasabi ko lang ganito, yung mga nasa Europa, baka gusto nyo makakontakt ng mga independent media sa inyo. Yung mga malaking vloggers, independent media, ganyan. At para naman magkaroon ng ibang narrative. Kasi hindi tayo makasingit sa mainstream media eh. Hindi tayo makasingit dyan. So we have to deal with independent media. No? Mga vloggers, etc. We need, ang battle natin is to make sure that we get the foreign media mileage, every drop of it. Dapat they don't get to write Duterte legacy. Diba? They cannot write it. They shouldn't be allowed to write it. So, ayun ang gagawin natin. We have to make sure our voices are heard. We have to make sure na many voices are out there at mailatag natin ng maayos kung ano talaga ang nangyari in a more fair and balanced way. Hindi ba? So, katulad niya, nakita niyo na kung gaano kagulo sila, yung may Aling Sheila, and mainstream media is not recognizing it. Philippine mainstream media, di ba? So, sa buwatan na to mga madam. Sa buwatan na ito. Kaya nga itong ginagawa nila ngayon, pinagagalit lang nila lalo yung taong bayan sa kanila.
So, ayun na nga. Let's make it happen. Yes. And do what you can. Do what you can. Yung mga OFW, please educate your, please inform your foreign friends. Yung petition, please let them read it. Nandun na lahat. Okay? Kaya nga ini-English yung pagkakasulat ko noon in order for you to be able to show it to your foreign friends and let them read it fully. Okay? And then, andun na lahat ng talking point, yung context, etc. So, let's do it. Okay? Let's do it. Dahil laban natin ito, dahil nakakahiya sa mga future na magiging alam mo, ganito lang ha. I am pro Gloria. Pero nung panahon ni Pinoy, nung nag-ano si Gloria, yung pumunta na International Human Rights, di ba yung meron siyang, actually pumanig ako nung kay De Lima. Kasi may point is consistent. Yung sabi ni De Lima na walang, the International Human Rights Committee has no say on the judicial system in the Philippines. Yung kay Thomas Bandersom, hindi ko gusto si Pinoy, pero yung my entire BA thesis was about defending Pinoy's policy. Na tama yon na walang karapatan itong foreigner na makilahok sa protest rally sa Pilipinas because that is directly about public affairs of the Philippines. Kaya hindi mo alam yan. Alam mo yan? So ganun lang naman yan, no? You have to be consistent with your principles. And ako, I'm consistent in my principles. Kung si Marcos yung nasa kalagayan nito, I will still speak like that. Yeah, if Marcos was shipped to The Hague without proper without due process. Actually, hindi lang proper due process. No, you cannot. Try him in the Philippines. Ganito kasi yan eh. The Philippines will never be mature dahil sa ginagawang ito. Ano yun? May problema ka sa bansa mo, hingi ka ng tulong sa foreigner? No. Katulad din yan ng the price of independence. The price of independence is resolving your problem by yourself. Correct. That is the price of independence. And kaya ako, maaga kasi ako naging independent eh. Parang tradition, yung sa Pilipinas kasi, ang tagal maging independent ng mga Pilipino sa mga magulang nila. Ako naging independent ako since when I turned 19, nung umalis ako ng bahay, no? And since then, I've been independent. But the price of independence is you have to solve your own problems by yourself. Correct. Ang problema sa Pilipinas ngayon, it cannot be a truly independent nation because it doesn't want to solve its problem by itself. Correct. And look at yung China. You want to involve US. Look at with Duterte. You would like to involve another foreign country. Kahit ito yung mga DDS, hihingi ng tulong sa China about Duterte. Do you really think that China appreciates it? It just makes you look immature. It is your problem. Solve it. Yung mga Pilipino, yung mga pumupunta sa akin Pilipino, hinging ba tayo ng tulong kay Trump? Are you a kid? You are an independent ako na-entertain yung ganun eh. Dapat hingi tayo ng tulong kay Trump. Dapat You are an independent nation. The sovereignty of the country stems from the people. The people should resolve this. Kaya nga, pag hindi ito ginawa ng mga Pilipino ngayon, the future generation will inherit another immature Philippines. Correct. And it will take a long time for it to grow. So, this is an opportunity for the Philippines to grow. Okay? Correct. Actually, this is a learning opportunity, no? This is going to contribute to the maturity of the Filipino consciousness. 'Di ba? Wala kang self-reliance. Si Duterte, he is pushing us to self-reliance nung panahon niya sa foreign policy. 'Di ba? Yung umalis sa ICC, no? Ngayon si Duterte sabi niya, try me in the Philippine courts. Bakit? Ba't hindi mo itatry yung President's Philippine courts about that? Ibig sabihin, kailangan mo ng tulong? Why do you need help? Are you a kid? Is the Philippines an immature nation? O ano naman ngayon, part of independence is failing. There is no fully independent country right now that never failed. But they own it. They fucking own it. They fucking own their failure. They never needed any outside help in order to fix their failures for them. Kayo mga kakamping, if you think na itong si Diggs, kayo mga kakamping, itong si Diggs is a failure, why don't you fix him? Why don't you fix this failure within the country? Bakit kailangan mo may mag-fix nito outside? Why?
Why? Because you are not confident about your own maturity on how to solve what you call a failure. You needed a white institution. You needed Europe again. And this is a colonial mindset. Alam mo yon? Do you know how many blood were spilled in order for the United States, in order to become a United States? Do you know how many times na nagkaroon dyan ng civil war? Look at China. China recognizes its own failures. It owns it. Look at what's now. Nakita mo bang lalabas pa yung bansa, tulungan mo naman kami, tulungan nyo kaming ayusin yung bansa namin. No! They learn, they fix, they keep on learning, they fix. It's called self-reliance. Look at the countries in Europe. Do you think yung Southern Europe ni Richard Heydarian, yan ay naging Southern Europe dahil yan ay dahil yung nas ibang bansa ay pinifix yung problem nila? No, they fix it themselves. We are such a fucking immature country. We need other countries to solve our problems for ourselves. Kaya ito mga sinasabi nila, kita mo, bakit walang bansang nagko-congratulate? Why no ASEAN country even looks up to us? Bakit wala pang, even, di ba nung panahon ni Digo, ang dami yung mga world leaders criticizing, nasa na yung mga bansa, why no country is telling the Philippines right now, congratulations? Why? We are self-congratulating ourselves. Tapos, yung self-congratulations natin na, mamahalin tayo ng international community. Nasaan yung international community mo? Now, nobody cares. Nobody cares about you because you are not solving your own problems. Duterte entered the picture and told the Filipino, we will solve this. This is the method. The Filipinos voted him to power. That's why the trial in The Hague is not the trial of Rodrigo Duterte. It is the trial of the Filipino people who voted him to power. It is the trial of a democracy. Hindi naman siya mapupunta sa ICC if we didn't vote him to power. And we didn't give him the mandate to do what he promised to do. And we rewarded him for it with a very high trust rating. Yan ang sabihin ninyo sa mga foreigners. Duterte was precisely voted to power to do what he is now being tried in the ICC. Kaya, yung mga ayaw lumabas, tapos supporters kayo ni Duterte, baliw ba kayo? Tayo may kasalanan kung bakit siya nasa ICC. We gave him the power to do that. Do you really think kung si Duterte is multi-mayor lang sa Davao, papansinin siya ng ICC? No. Because natakot sila, this is what Duterte did, is what the people asked him to do. Kaya hindi natin itong pwedeng iwanan si Digong. Dahil tayo ang may kagagawan kung bakit si Digong ginawa niya ang kanyang ginawa. We needed him to resolve that crisis for us. He did it. And he said na he doesn't care if he's going to rot in hell. We rewarded him with a mandate, overwhelming mandate. Kaya huwag tayong mapagod. Dahil it is not Digong who is on trial. It is the Filipino people who is on trial. We are an independent country. And the price of independence is solving your own problems by yourself. You don't need anyone. You don't need any help to fix it. Otherwise, if you keep on asking for help, you will be dependent on that help. We know all that. Independence means fixing your own problems. Kayong mga kakamping, you are immature. Why do you need foreigners to fix your own problem? Alam niyo kung bakit? Because a lot of you still live with your parents. A lot of you are still on the leash of your own parents. You need others to fix your problem for you. Just like BBM. Who does BBM need in order to fix his problems? His wife. That's who you are. That's what we are. Now, kaya we have to go out, assert our independence, self-determination. Correct. Ninyo, binoto namin si Digong para ganyan ang gawin niya. O di, kung if you would put Digong on trial, then you put the millions of Filipinos who voted him into power trial. Kung ayaw ng mga Pilipino yung ginawa niya, bakit si Sara naging 32 million ng votes? Sige nga. Tapos iiwanan natin si Digong. Tapos sasabihin ng mga campings, why ang majority ng mga Pilipino has to bow down to the minority? Anong klaseng demokrasya yan?
Tapos yung minority naman, wala naman silang matinong solusyon sa drugi. O, sabi nila harm reduction. Alam mo, may nakita akong video ngayon. Nagbibigay ng advice kung paano mag-shoves ng maayos. Kumain daw muna bago mag-shoves, baka daw, para daw hindi. Bex, is that what you want, kakampings? I really hope, no, itong mga kampings na to, especially parents. I really hope that you're, baka maybe, karamihan sa kanila yung mga adik sa pamilya tinotolerate. I really hope that one day, you would not experience a turning point in Duterte's life on why he became so hard on Drugay. I told this story before. I will tell it again. It was told to me by Abelia. May humingi ng tulong kay Digong nung mayor siya. Tatay. Sabi nung tatay kay Digong, Mayor, yung anak kong lalaki, naka-Drugay, ginagahasa ang anak kong babae. Sabi ng tatay. So, pinuntahan nila. Siyempre, nagsisigaw yung babae. Tapos may hawak na, panaksak yung anak na lalaki. You know what Digong told the father? Okay, pag tinira namin ngayon yung anak mong lalaki, there is a huge chance na hindi mabubuhay din yung anak mong babae. So, patapusin mo na lang. So, the father had to endure hearing his daughter shouting and screaming while being raped by his own son. So, that was the turning point of Digong. So, I hope that you don't experience that to make that impossible choice. Because a lot of families who have a shops addict in their family will one day experience that. Tumpak yan. Sabi ko sa inyo. Tumpak yan. So yun. Maraming salamat at ako'y meron pa isang live. Okay, thank you very much. Ayan. Sabi ni, eto si Prophet, kanina pa to kanina pa to comment ng comment. Ang pinaka-purpose ng mass rally is to convince the MIU that this is the will of the majority. Tanggalin ang gago na yan. Kahit magkalumpo-lumpo kayo sa rally, basta wala MIU support, walang mangyayari. Prophet, andun pa ka lang tayo sa we're bringing the people to the streets. Ano yung MIU? Andun pa ka lang tayo sa process na yun Nadadali natin yung mga tao na lumabas. So ano that, MIU? Men in uniform. Problema na nila yan. Oo, you do your share. You do your share. Ngayon, kung hindi sila dumating sila, di okay. Kung di sila dumating, we did our best. Ganun yan. Ngayon, if you want to convince them to come or to act, hindi ka dito dapat nagko-convince. Puntahan mo sila, kausapin mo sila. Ako, bahala sila. Problema na nila yan. Ako sinabi ko na sa kanila. Kita mo, di ba? Totoo naman yung sinasabi ko, binudol kayo. Loyal pa ba kayo sa Constitution? Ano nasa sa Constitution itong nangyari? Hindi ba? So, do your own share. Wag na kayo mag-isip. My God, this is not the time to do analysis. Parang hindi kahit balumpo tayo sa rally, nagdi-discourage ka pa ng mga tao pumunta sa rally Kasi parang sinasabi mo na, kahit magkalumpo-lumpo kayo dyan, walang mangyayari kung walang MIU. Well, walang mangyayari if you're not going to try. Well, ito naman sasabi ko. Rome was not built in a day. 1986 wasn't built in a day. 1898 was not built in a day. So the journey of 1,000 miles begins with a single step. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yan. So good luck sa inyong mga so do everything that you can in order to avoid these foreigners writing our history for us. True. Ayan, okay. Sabi ni Mel Borja, itong channel na ito, Hive Mind ang mga nandito. I didn't say tama lahat si BBM. Walang nakaupo sa government na hindi handang pahirapan ng mga tao. Ano sinasabi nito ni Mel Borja? Ayun. Ano sinasabi nito ni Mel Borja? Ayan. Okay, well anyway, sige mag-end live na tayo at